pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Sa radio production, laging merong nakahanda na script. At ang orientation sa mga broadcaster, radio producer, always begin with an end in mind. Merong goal. Alam mo kung ano yung patutunguhan ng kwento na iyong gagawin. Pero paano kung yung pinaghandaan mo ay iba pala ang ending? At iba pala ang hahawak. Iba ang direktor na magte-take over ng production. Handa ka na ba? Relate kasi sa setting na to ang ating bida ngayon sa ehemplo. Siya po ay graduate ng University of Santo Tomas sa kursong Interior Design at cum laude po siya 2012 nang siya ay graduate. And then hindi pa dyan nagtapos ang kanyang achievement dahil noong siya ay nag-take ng licensure exam sa interior design noong 2012 rin ay nag-top 4 siya. And just a year after dumating ang major plot twist ng kaniyang buhay na naging daan rin para makatulong sa kaniyang kapwa. Kakausapin natin ngayon ang founder ng Arteriovenous Malformation Philippines social media page at malalaman natin ang kanyang ups and downs at ang journey niya toward healing. Ang AVM po ay isang karamdaman na may kinalaman sa pagbabara ng blood flow o ng arteries and veins. Mamaya po ikukwento niya po sa atin ang kanyang karanasan tungkol dyan. At ang sakit po na ito ay kung hindi mabibigyang tuon ay nakamamatay. Pero sa likod ng kanyang kondisyon, meron pong resurrection. Sabay tayong mapagpapala sa kwentong buhay ng isang ehemplo. Siya po ang AVM Philippines founder ng social page o Facebook page and then project officer at ng Bigay Buhay Multipurpose Cooperative BBMC, owner ng content crafters at freelance at content writer. Siya rin po ay author ng aklat na Memento. Malabo man ang nakabibiglang karanasan ay magliliwanag naman ang kanyang pangarap. Magandang araw, ito po ang Christmas specials ng inyong programang Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, tayo po ay napapakinggan sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines at syempre sa 702 DZAS FEBC Radio TV sa Facebook at sa YouTube. Tayo rin po ay naririnig sa FEBC PH
Stream, yan po ang official mobile app ng FEBC Philippines. Follow nyo naman po kami sa aming Facebook page. Kaagapay ang ating theme from disability to possibility. Yan po ang highlight ng ating kwentuhan kung paano nalagpasan ng ating kaagapay ang isang napakahirap na karanasan patungo sa kaliwanagan. Dito lamang po yan sa ehemplo. Kasama na nga po natin ngayon ay AVM survivor, arteriovenous malformation survivor. At siya po ang founder ng AVM Philippines, project officer ng Bigay Buhay Multipurpose Cooperative, SEO content crafters owner po siya. At book author ng Memento at Bakit Ako. Siya po ay nagtapos ng kolehiyo sa University of Santo Tomas sa kursong Interior Design. Kung natatandaan niyo po si Miss Loida Concepcion Bauto, siya po ay na-feature natin noong 2018 sa Holy Week Specials at maraming napagpala sa kanyang kwento. Pero balikan natin yon pahapyaw, doon naman sa mga hindi pa nakakaalam ng iyong kwento. Bale, mga kaagapay, siya po ay top-notcher sa licensure exams ng interior design noong 2012. 2012 din siya nag-graduate at siya po ay cum laude. And then noong 2013, just a year after, the Lord brought her into another world. Pwede mo bang ikwento sa amin to, Miss Loida? Yes po. After po ng mga pangyayari sa buhay ko, hindi ko po akalain na may mga mararating pa ako. Di ko po na-expect na bibigyan ako ng Lord ng mga bagong trabaho at mga bagong passion na naging bagong desire ng puso ko. Ayun. Pero kwento mo nga sa amin, Miss Lloyd, anong nangyari sa iyo noong 2013? Kwento mo yung journey mo ng iyong naranasan na karamdaman. Tapos paanong nakadiscover ka ng iba't ibang mga pwede pa palang ipagawa sa iyo ng Panginoon because of that limitations. Ayun po. 2013, katulad po ng nasabi kanina, ako po ay top notcher sa board exam. And then, after ilang months po ay na-diagnose ng sakit, brain AVM. And then, naoperahan po ako. Nagkaroon po ng mga bitawang treatments. Yun po yung nangyari sa akin. At nagkaroon po ko ng kapansanan dahil sa sakit na nagkaroon ako. So, technically po, ako po ay na-stroke sa edad na 21. Yun po, nawala po yung mga skills ko noong college. So, akala ko po wala na mangyayari sa buhay ko. At ano yung naging cause nun? Ito ba'y namana daw? Ano ang sintomas ba? Meron ka bang naranasan before that? Yung ano po, yung arteriovenous malformation, ito po ay kaunti pa lang po yung research about dito. May nagkasabi po na namamana, may nagkasabi din naman po na hindi namamana. Pero ito po ay congenital. Ibig sabihin, nabuo na po siya sa sinapupunan pa lamang. So ito po yung mga abnormal na ugat sa utak at hindi po niya kinaya yung dalawin ng dugo. Kaya siya pumutok. Gaya po ng nangyari sa akin. Nagkaroon po ng brain blood vessel rupture. Mhm. So, doon sa libro mo, sabi mo na ano ka, nagising ka na lang na nasa loob ka ng ICU. Tama Opo. ba? Tapos ano yung tumatakbo sa isipan mo noon? Nung time po na yun, akala ko gagaling ako kaagad.
Ah, akala ko po, akala ko po paglabas ko ng ospital, okay na ako. Pero pagdaan ng mga taon, hindi pala. So na parang na-depress po ako noon at marami pong katanungan sa akin na katulad po nung second book ko, bakit ako? Yung mga ganun pong question. Mm. Yung dating Loida na very active at intelihente, ang daming achievement, bigla na lang hindi makapagsalita, hindi makainom, hindi makakain, hindi makasulat, hindi makalakad. Ano ang pumapasok sa isip mo ng mga panahon na yon? Nung time po na yon, feeling ko wala na akong magagawa. Parang nasayang na lahat ng mga taon ng pag-aaral ko, yung mga kasipagan ko. Wala nang saysay lahat. Parang tingin kala ko po noon, wala nang hindi na ako magkakatrabaho or wala na akong maabot pa sa buhay ko kasi ganito na ako, may kapansanan. So, akala po, wala na talaga. Wala na akong kwenta. Sabi mo noon parang ano no, parang hopeless yung iyong case, hindi mo na alam yung susunod na pangyayari. Sino yung dumampot sa iyo? Paano ka nakabangon ulit? Actually, kung kapag iniisip ko ako, paano nga ba ako nakabangon? Kasi dahil ko ako lang po, matagal na ako sumuko. Kung ako lang, ah, wala na akong parang natatakot na po ako or di ko na alam ko anong gagawin ko. Pero may nagbangon sa akin na tumulong sa akin, unang-una po siyempre, yung mga tao na sa paligid ko, yung family ko. Pero higit po sa lahat, meron pong nagbangon sa akin yung si Lord po talaga. Kasi yung nagbigay sa akin ng sumagot sa mga tanong ko at nagbigay sa akin ng mga bagong kakayahan, bagong katalinuhan na hindi pa pala tapos yung buhay ko. Mhm. Pero 'di ba on your way toward recovery, akala mo yun na yung pinakamalala ano, yung AVM. Pero meron pa rin pala na another diagnosis, may panibago kang challenge, kumbaga nag-level up pa yung pagsubok. Opo. Bali, nung time po na yun, noong 2013, sunod-sunod po yung diagnosis and then nagsunod-sunod din po yung mga operation, surgery. At during that time po, akala ko, end ko na, katapusan ko na. Parang wala lang chance na makarecover pa ako. Ano yung nangyari sa'yo? Ano yung tracheal stenosis? Anong naging complication niya? Um, Ito po yung komplikasyon dahil matagal po akong nakatubo sa ICU. Parang nairitabo yung airway ko and then nagsasara po siya. So, nangyayari po sa akin, itinakbo ako sa lung center para tanggalin po yung part na sumasara. So, ito po yan sa may leg. Yeah, parang bukod. Mm. Pero sa kabila ng lahat ano malinaw pa rin ikaw, malinaw ka pa rin nakakapagsalita. That's one of the blessing and achievement ano Miss Loida. Pero sabi mo nga sa iyong account ano, hindi ka nakapagsalita ng maayos nung unang mga araw na ikaw ay merong AVM at tracheal stenosis. Yung tunog ng mga sakit mo medyo pangmayaman medyo mahal. Kumusta ba yung gastusan nito at sino ang tumulong sa inyo? Ayun po, actually yung bill po namin sa hospital, umabot po ng milyon. And then, nakasurvive po yung treatments, yung mga bills. Kasi ibinenta ko lahat ng properties sa family. And then, ang dami pong churches
na nag-abot ng tulong, mga kaibigan, na hindi ko akalain na parang biglang bumuhos during that time. Talagang ako ba nakita kung gaano kaabuti ng Diyos sa buhay ko. Mm. And kailan mo na isulat yung iyong libro? Kasi mga kaagapay, si Miss Loida ay may time na hindi ka rin nakakapagsulat eh, di ba? Hanggang ngayon po, hindi na po ako nakapagsulat. Bali yung handwriting ko po ay parang kinder. So, dati po, magaling po ako mag-drawing, mabilis magpinta, mag-draft. Pero ngayon po talagang wala na yung handwriting ko po parang bata na lang. Ang kaya ko po ngayon, How difficult was it during the time? nung time po na yon, ang hirap po kasi sanay ako na na-express ko sa pagsulat, sa pag-drawing. Pero nung nasa ospital, tinatry kong magsulat habang nakatubo ako. Ay, akala ko maiintindihan nila yung sulat ko. Yung pala hindi na. Parang naglinya-linya lang, bilog-bilog. Ayun po, doon ko pa nalaman na pati pala yung skill ko sa pagsulat, pag-drawing, naapektuhan na wala na. Ayun po, ang hirap po nung una kasi iniisip ko lagi na, Lord, ano pang gumagawa ko? Ganito yung nangyari sa akin. Paano pa ako magkakaroon ng work? Paano pa ako makabalik? Mga ganong, ano po. Mhm. Pero sa kabila nito, nakapagsulat ka pa ng libro. Paano nangyari yun? Ayun po, dahil po sa nahihirapan akong magsalita, hindi ko po ma-express yung naramdaman ko or wala akong makausap. Ang ginawa ko po, nagsumala po ako na mag-type sa cellphone. Dahil nahihirapan po ako magsulat, nagsulat na lang po ako sa cellphone. So, una po, ang ginagamit ko pa naman ang cellphone ko, the keypad pa, parang akala ko. Ayun po, and then, nagkaroon na po ako ng Android and then nakaya na po ng mata ko na vision ng mga daliri ko and then unti-unti po nakapagsulat po ako ng mga experience ko, feelings, and then meron po akong kaibigan na nag-encourage sa akin na i-compile ko and then gawin ko libro. At ayun po, nagpapasalamat po ako dahil ginawa ko yun. Dahil ngayon po, pag binabalikan ko yung libro, doon ko nakikita na, may nangyari palang ganito. Parang buti lang na isulat ko siya. And then, nakita ko sa libro ko kung gaano kalungkot no time na yun. Kasi ganun po ako magsulat eh. Lalabas ko yung emotion ko pagka masaya ako, malungkot ako. Kaya po yung pagka binabasa nila yung libro ko, sinasabi nila na parang roller coaster kasi maramdaman mo yung emotions, gano'ng kababa, and then biglang maging okay. Ayun po, parang binost ko po sa pagsusulat. Mhm. At yung ano, masasabi mo ba na yung journey mo that time na nagsusulat ka helped you toward healing and accepting who you are now? Yes, actually, yung pong pagsulat, parang naging ano po siya sa akin, therapy, na naging ano po siya, therapeutic sa akin. Dahil nga po nahirapan ako magsalita, doon ko in-express yung aking mga naramdaman. Doon ko na ilabas lahat ng gusto kong sabihin. At parang, kasi po since bata ako, mahilig na ako magsulat. At nung nagawa ko po yun na kahit nagtatype lang ako, parang naging ano po talaga, nakatulong po talaga sa akin para
para matanggap ko yung sitwasyon ko at kung ano na ako ngayon. So, actually, yung una ko po libro, ito po ay more on sa experience ko. And then yung second book ko, ito na po yung mas malalim na laman ng heart ko. Mm. Parang if I were to compare it, kasi parehas kong nabasa yung Bakit Ako, ay ito naman yung bagong Loida na. Ay, yung Loida after discovering her new world. The world na maraming limitation, pero ang daming possibilities. Mm. And doon sa journey mo, Miss Loida, kasi 2013 ka nag-AVM, gaano kahaba yung process para tanggapin na bago ng pinapagawa sa iyo ang Panginoon? Actually, ano po parang sumula po 2014, ano po ako, malungkot na ako. And then, 2014, 15, 16, actually, nagkaroon po na, unti-unti na po nagbago noong 2017. Yun po yung natututo na po ako ng bagong mga bagay online. Nag-start na po ako na mag-research anong pwede kong maging trabaho. At doon ko pa nakita na hindi pa pala tapos. Parang binigyan ulit ako ng bagong sumula. Mm, Ayun mm, po yung mm. na-feel ko. Mm. And syempre ikaw ay promising no after ng college mo, ang daming kumbaga sinampanan ng pamilya mo yung magiging future dahil ikaw may lisensya ka tapos parang there's so much to think ahead of you. Sobrang ang daming ang promising ng iyong magiging career at that time. So, paano mo natanggap yung sarili mo na eto ka na ngayon? Um, Naniniwala po ako na ano to, parang process, journey. So wala po 2014 and then 2017, nagkaroon po ako ng unang online work 2019. Sa tagal ko po na naghahanap anong pwede kong magawa. So ito po parang doon ko po nakita unti-unti na madami pa palang pwedeng pag-aralan at pwedeng magawa sa kabila ng pagkakaroon ng kapansanan at ayun po, nagkaroon po ng bagong hunger para matuto pa ng mga bagong bagay. Akala ko, nung kapag po nag-research ako tungkol sa sakit ko, at kapag nababasa ko na ito po ay congenital, ibig sabihin na nung Namamana. nasa tiyan pa ako, meron na ako nito. So, ibig sabihin, doon ko na-realize na hindi aksidente na naging PWD ako. Hindi aksidente na magkaroon ako ng AVM. Kundi merong gumawa ng istorya ko. Merong sumulat ng istorya ko. So, yun po. Mm. At yan ay ang ating Panginoon, no? Nakaka-encourage na malaman na kinikilala mo ang kapangyarihan ng Panginoon over your life. Ang hirap ng dinaanan mo and um, na-amaze ako kung paano itinawid ka ng Panginoon from one episode to another, one challenge to another. And dalawa yung naging baby mo di ba? Isang AVM Isa po Philippines, lang. actually apat libro. Tapos yung dalawang libro at si Oh, Adriel ang iyong baby. Kailan naman siya tumating sa buhay mo? And can you share 2000, us? opo. Nagkaroon po ako ng anak noong 2016. Ito po yung regalo sa akin ng Diyos. Akala ko din hindi na ako magkakaroon.
Kasi pagkakaroon po ng ABM, napaka-delikado pong magkaroon ng anak. So, akala ko po hindi na ako magkakaanak nung nagkaroon ako ng ABM. Pero nagkaroon po, binigyan po ako ng isang gwapong anak. Siya po ay ano na ngayon, 8 years old. Isang gwapo at matalinong bata. Mm. So, praise God, no? Yung talagang ang dami mong binasag ng mga impossibility sa Oh, tulong ng ating Panginoon. And kailan mo naisipan na itayo o magsimula ng AVM Philippines? ay, yung ABM Philippines po, nagsimula po siya 2014. Nagsimula po siya dahil naghahanap po ako ng community ng mga Pilipino na pwede kong kausapin about sa experience nila, meron ba nakasurvive sa EVM, after ko makalabas kasi ng ospital, iniisip ko po baka mamatay na ako after 1 year. Kaya gusto ko po na may makausap. Pero pagka nag-search po ako, wala po akong makita, wala pong groups, walang community. So, ang ginawa ko po, ako po yung nagsimula, nag-create. And then, nung kinreate ko po yung APM Philippines, ang dami pong, ang dami ko po nakilala. Sila po, katulad ko rin po noong una, naghanap sila ng community at naging dumami na po kami ng dumami at nahanap na po namin ng istansya. Meron pong mga survivor, meron pong mga bata pa, meron pong kasalukuyan na kailangan ng operation. So doon ko po nakita na ang daming istorya, ang daming iba't ibang experiences na natututo ako at na tulungan din po ng karanasan ko. At speaking of istorya, ito ay na-share mo din sa iyong libro na Bakit Ako. Bahagi mo naman sa amin yung iba't ibang anyo ng AVM. Sa'yo, ang tinamaan ay yung brain, tama ba? Apo. Bali yung Lagi bang doon ang tama o oo? um, bali po yung ABM, um, pwede po siyang magkaroon sa kahit anong part ng katawan. Pwede sa kamay, sa mata, sa lungs, pwede sa paa. Pero ang pinakadelikado po ay utak at saka sa spinal cord. So, yun po dahil po pagka tinamaan yung utak, yun po, na apektuhan po yung maraming pwede pong magkaroon ng kapansanan katulad po ng sa spinal cord. So, pero may mga AVM po na madaling gamutin, katulad ng sa mga mababang parte lang, madaling operahan yung ugat na abnormal. Halimbawa po sa kamay, ah, pwede po siya tanggalin. Pero pagka po, yung iba po kasi na meron sa kamay or sa paa, ang ginagawa po ay ina-amputate or pinuputol. So, iba-iba pong mukha ng AVM. Pero masasabi ko na kahit anong parte, pwede siyang maging delikado dahil nag-cause po siya ng pagdurugo. Oo, at paano nakatulong itong AVM Philippines community sa kapwa mo na mayroong ganyang kondisyon? Doon po sa group namin, doon po kami nag-uusap-usap kung paano yung experience nila, kung saan sila nagpagamot, sino ang doktor nila, sino ma-refer nilang doktor. Nagtatanungan po about sa mga gamot, and then nagtutulungan po paanong ginawa nila. Paano palitin yung bill sa ospital dahil sobrang mahal po ng treatments. So, nagkakaroon po ng mga palitan na kuha ka ng ganito, lapit ka kay ganito, ganyan-ganyan, pasok ang requirements. At ayun po, doon ko po nakita na yung simpleng paghanap ko lang noon na hindi ko akalain na ang dami palang matutulungan.
So, ngayon po, kami po ay nasa 900 members na. At nakita ko po, nakilala ko po yung mga ABM survivor and mga lumalaban po sa ABM mula Luzon hanggang Mindanao. So may mga kilala po kami sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At ang dami pong nag-message sa akin na nagpapasalamat sila dahil merong gantong grupo. Dahil akala nila mag-isa lang sila. Hindi nila alam kung anong gagawin. Pero dahil may grupo na pwedeng pagtanungan, pwede pagsultahan, na tutulungan po sila kung anong dapat nilang gawin. Mhm. So nung nag-start ka nung 2014, ilan lang yung mga unang nag-respond sa'yo? Ang una ko pong nakita, 5. 5 lang po. At kasama na po ako sa 5. Bali, nagsimula po sa ako, nakita po ng kwentong isa and then invite ko po hanggang sa naging 10, 20, 30, hanggang lumaki na po ng lumaki. And then, hanggang ngayon po may mga members na sumasali. Ang mga members po namin ay may mga nurses, may doktor, may ABM, yung mga may ABM po, and then yung mga family members sila at mga loved ones sila na naghanap rin po ng sagot or ng mga kaibigan na masabihin nila. Minsan mo may mga tumatawag sa akin, umaga may tatawag po sa akin na nasa ICU sila, nagpapatulong. Pero ayun po, nung kapag po gano'n, hindi ko po alam gagawin ko paano sila matutulungan kasi syempre po kailangan ng malaking pera, ganyan-ganyan. Pero ayun po, minsan po gumagawa po kami ng mga fundraising and then nagamit ko po yung mga libro ko para mag-fundraising sa mga members na iba. Mhm. At bukod sa syempre mag-establish ng community, ng support group sa AVM Philippines, ano pa yung mga nagawang tulong ng community na ito sa mga member? Ah, tingin ko po, ang pinakamalaking na itulong po talaga ay kung paano po, kung ano-ano po yung mga requirements sa kapag nasa ospital na. So, I think yung pinakamalaking tulong po niya ay para nandoon sa mga mismong nasa ospital, naka-admit, yung mga hindi na po alam kung anong gagawin during that time. Nagiging suporta po kami sa isa't isa kasi alam naman po natin na kapag nasa ospital ka, parang magulo yung isip mo pagka nakikita mo yung loved ones mo na nasa ICU or kailangang operahan. Pero dahil merong grupo na may suporta sa'yo, ma-advisehan ka ng kung ano yung tamang step. Kung pasabihan ka kung wag ganyan, mali yan, punta kayo sa ganito, punta kayo sa ganyan. So, ayun po, nagiging suporta po sa panahon na hindi yun na nila alam kung anong gagawin nila. Okay. Pwede mo bang ikwento sa amin like yung sa'yo, meron bang mga symptoms bago yung stroke or may mga syempre may mga grupo ka na nagkukwento ng kanilang mga condition. Ano yung mga distinct na sintomas ng AVM? Opo. Sa akin po kasi, yung ABM ko po, walang gaano symptoms. So, ano lang po, ordinary headache. Pero sa iba po, kapag ka po mayroong seizures, double vision, kapag po nagkakaroon ng pamamanhid sa mga parte ng katawan, um, yun po, migraine, mga ganun po. At iba po kasi na bubulag,
Mga ganun po. At yung pagka po naman sa ibang parte ng katawan, nagkakaroon po ng mga bukol or nagsisimula po sa maliit na bukol, palaki yan ng palaki. Kapag po halimbawa sa parte ng mukha or sa paa, nagsisimula po siya sa parang hulani. Ayun po. So, ayun po. Tapos, kapag po napansin na lumalaki, dapat po ipatingin na agad. Kapag po madalas yung seizure, yung sakit ng ulo, yung pagkahilo, kailangan na pong magpa-check ko ano po yung rason. Mm. Mm. Maganda yung pinoint mo, no? Parang actually wala ngang distinct. Parang di mo talaga mahuhulaan kung AVM na siya maliban na Oh, magpakonsulta sa doktor. Kaya importante yon na lagi tayong magpapakonsulta sa doktor. And pwede mo ba kaming pahapyaw na i-walk through? Ano yung gagawin once na confirmed na AVM? Saang doktor, saan lalapit, ano yung mga pwedeng mahingan ng tulong na government institution man yan or sa lugar man nila na ipinapayo mo rin sa inyong community. opo. Kapag po nakaramdam kayo ng mga ganyang symptoms, lapit po tayo sa neurologist kapag po sa utak. Iba-iba din po kasi yung mga doktor. Depende po sa specialty kapag po ang naramdaman natin sa ating leeg or sa tenga, yun po, punta pa tayo sa ENT. So, iba-iba po. Pero ang pinakamadalas po na nilalapitan ay mga neurologist kasi sila po yung mga bihasa sa paggamot ng AV. So, ang ina-advise ko po kapag po tinatanong saan sila lalapit, na-advise ko yung ginawa din namin ng family ko. So, talaga pong nakatulong sa aming may mga sakit yung PCSO or yung mga ano po, mga government agencies. Ayun po. Pero ayun po, kailangan lang po talaga ng tiyagaan, pagkuha ng mga requirements, pagpila. Ayun po, kailangan po lang po ng tiyagaan. Pero malaki tulong po yung mga paglapit sa mga ganitong agency. Institution. Mm. Isa sa mga goal mo nung sinimulan mo tong AVM Philippines is to discover kung meron bang gumagaling dito. Meron Opo, bang nakaka-recover. Meron nga ba? opo. Marami pong istorya na after na mag-rupture yung ABM nila, nakabalik po sila sa dating sila. So, nung time po na nakamit po ako ng mga taong naka, nakabalik sa kanilang dating kondisyon or sa normal na kalagayan, um, nung una po, naiingit ako na bakit sila nakabalik, pero bakit ako ilang years na PWD pa rin, di pa rin nakalakad. Bakit ilang years na hindi pa rin ako magaling during that time. Pero yun po naintindihan ko rin po na unti-unti na iba-iba kami ng kondisyon, iba-iba ng damage, iba-iba ng iba-iba ng severity. Ayun po, kasi po yung location po ng ABM ko ay nasa pons, brainstem. Malalim po siya. Apektado po ang balance, ang sleep, and breathing. So, actually, pagka po, kapag binabalikan ko po kung gaano ka delikado yung AVM ko, doon ko nakikita na grabe, milagro talaga ang ginawa sa akin ng Lord. So, yun po. Meron pong mga naka, naka-survive. Katulad ko po na pagtagumpayan ko po yung ABM after 10 years.
nag-EVM free po ako. At meron pong iba-iba, meron pong kwento na after a year lang, after 2 years, after ilang months, nakabalik ulit sila. Pero may kwento po na no, no chance for recovery. May mga kwento po na namatay agad or may mga kwento po na naging gulay ng ilang taon. So, iba-iba po talaga. Pero yung answer po dun sa tanong na kung may gumagaling, meron po. Okay. May gumagaling tapos meron bang nare-reverse, bumabalik sa dati? O Opo. yung permanent na yung damage? Ah, hindi po siya 100% nababalik kasi pwedeng may maiwan po na weakness sa katawan or may maiwan po na meron po akong kaibigan na yung isang mata niya, okay na siya, nakalakad na siya, nakatayo na siya, pero yung kaliwang mata niya, may blindness na. So, meron din po akong kaibigan na nakalakad na, okay siya outside, pero nahihirapan po siya magsalita. Ganun po. So, pwedeng, iba naman po, parang 100% na bumalik, pero may mga weakness po sa katawan. So, tingin ko po hindi siya 100% na babalik. Siguro po, depende. Depende po talaga sa damage na ginawa ng rupture. Mm. And habang kinukwento mo yon na lalo ko namamangha sa kapangyarihan ng Panginoon because in your weakness, yung grace ni God has been sufficient sa buhay mo at sa buhay ninyong mag-ina. Sabi mo kanina, yung AVM, parang dinala mo na sa iyong katawan nung nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo. So parang ganun yung perspective, ano. Nung nagkaroon ka ng anak, naging concern mo rin ba ito? Opo. Actually, nung buntis po ako, maraming nagulat kasi sobrang risky during that time. So, ayun po, nung buntis po ako, pagka po kasi may EVM, hindi ka pwedeng mag-normal delivery. So, ako po ay cesarean. Ayun po, and bawal Hindi ka pong pwedeng uminom. mag-labor. Opo, bawal pong mag-labor. So, ayun po talaga, sobrang risky po. Naalala ko yung sabi ng anesthesiologist ko. Sabi niyo po sa akin, ah, alam mo, nag-isa ka lang sa buong mundo. Kasi sabi niya, nagkaroon ng AVM, na-operahan, nagkaroon ng stenosis, and then na-gamma knife, tapos nagkaroon ng anak. So sabi niya, isa ka lang sa buong mundo. So, ayun po, na ano ko po talaga na risky siya, pero nakatawid, nakasurvive. Amen. Mhm. Pero meron bang confirmatory test or yung prevention para malaman na nakuha ni Adriel yon? Sa ngayon po, wala pa po. Hindi po siya nakikita sa newborn screening. Kasi po yung ABM, makikita lang po siya kapag sinuri na po ng mas malalim. Halimbawa po sa utak, kapag po nag-CT scan, MRI, or angiogram lang, nakikita. Mhm. Ang ganda nung naging kwento po ni Miss Lloyd. Of course, ito ay ongoing challenge, no? Parang work in progress nga ang buhay nga. Pero grabe, one in the world. Nag-iisa daw sa mundo yung kaso ni Miss Lloyda na binigyan pa siya ng pagkakataon na magkaroon ng anak. Bagamat yun ay another challenge din, ano, nung siya, dinaanan mo yon Miss Lloyda. Pero isa kang ehemplo dahil sa kabila ng ang daming mga hindi mo na kayang gawin ay binasag mo yung mga impossibilities. Of course,
raising the banner of the strength that comes from the Lord. And ito Mm. nga po naging tungtungan rin niya at ng maraming mga AVM survivor. Yung AVM Philippines, isang community group. Napaka-importante na mayroong grupo na nagsasama-sama at nagbabahagi na ng kani-kanilang mga concern. Kasi ito yung magkakaparehas ng wavelength, ano, Miss Mm. Loida. Anong mensahe mo sa mga pamilya, sa mga merong AVM ngayong Kapaskuhan na dumaan dun sa ano mo, dun sa kaparehas mong um, challenge na nalulungkot, nadi-disappoint, na-frustrate, feeling hopeless. Ano yung message of resurrection mo para sa kanila? Para po sa pamilya ng mga taong may AVM, ang advice ko po, masasabi ko po sa kanila ay wag po silang bibitaw. Ito po yung time na dapat magsama-sama sila lalo at magtulungan, manalangin. Ah, wag na po nating hanapin kung meron mang dapat sisihin dahil nagkaroon ng sakit or dahil pumutok yung AVM. Um, Magharapin na lang po nila dahil para po sa akin, ito po ay season lang. Ito po ay ito po ay dadaan sa ating mga buhay at mahalaga po na maging hopeful, maging puno tayo ng pag-asa during the time na magiging makarecover, magiging maayos, makapagpagamot, gagaling. Um, Huwag po silang bibitaw sa pag-asa na yun at masabi, ang masabi ko po talaga, katulad po sa amin, sa family ko, ang talaga nagtawid po sa amin ay yung faith, yung pagkapit po ng pamilya, yung mga prayers. Um, Pag naaalala ko po noon yung mga tao, yung dami ng tao na bumibisita sa akin para mag-pray, parang naiisip ko po na sino ba ako? Bakit, bakit ang bait-bait ng mga tao? Pero pag naisip ko po, hindi naman ako yung mabait. Nandyan sila kasi sila ay tinatch ng Diyos yung puso nila. At ayun po talaga naging weapon po namin yung prayers, yung mga story sa Bible. Ayun po. Pinakagusto ko po talaga yung story ni Job. Yun po talaga. Nung may sakit po ako, binasa ko po ulit yung Book of Job. Kasi, doon po sa uli, sa dulo, sinabi ni Job na walang, 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 walang makakapigil kasi ang Diyos naman ang may hawak ng lahat. Sabi niya nga, ah, kahit nawala man lahat, yung Diyos pa rin yung magbabalik, siya pa rin yung may-ari ng lahat, siya pa rin yung nawalan man ako, pero ang Diyos naman ang may-ari ng lahat. So, katulad po niya, niniwala po ako na wala naman ako pagka may-ari dahil hubad ako na dumating dito sa mundo. So, yun po, parang nawala po yung mga questions ko na masipag naman ako noon, mabait naman ako noon. Pero yun nga, parang wala naman akong ginawang mabuti para sa Diyos, para maging ganito siya kabuti sa akin. So, masasabi ko ba talaga sa iba na currently lumalaban sa ABM, wag po silang mawalan ng pag-asa at kumapit lang po sa totoong pag-asa.
Napakaganda ng mga sinabi mo, Miss Loida, no? Sabi nga sa Job 1 verse 21, naked I came from my mother's womb, and naked I will return there. The Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Bagamat mahirap, naging totoo po ito sa buhay ni Miss Loida Bauto. Panghuli na lang na tanong, Miss Loida, paano nga ba maging isang ehemplo? Ah, paano po mag-iemplo? Um, Natutuwa po ako ngayon kasi ah parang naging ehemplo po ako para sa iba, sa mga nangyari, sa mga naganap sa buhay ko. Nagkaroon ako ng trabaho at naggayon po, nag-advocate po ako para sa mga PWD. So, yun po, paano po mag-ehemplo? Actually, parang parang ano po talaga, binibigay ko lahat sa Diyos. Kasi ako lang, ako lang parang ah, hindi naman talaga super ganda kapag ako lang. Pero kapag ka mayroong nag-guide sa'yo, meron kang sinusundan na tama, ito yung mag-guide sa'yo para gawin mo yung landas na tama, and then maging maging tama ka para sa iba, makatulong sa iba. Kasi I believe si Lord din po yung naglalagay ng mga ganong mga desire sa ating mga puso. So, para po maging mabuting ehemplo tayo, gawin po natin kung ano yung tama based sa standard ng Lord. Maraming salamat, Miss Loida. Napakaganda ng iyong sinabi. Isa po siyang ehemplo. Alam niyo po, nung sinabi niya na after ng ilang taon na pa niya nalaman kung ano yung mga nais ipagawa sa kanya ng Diyos, eh talagang nagbukas ang pinto, ano, Miss Loida, one after the other. At nakarating ka pa na ibang bansa, nakita ko. Umattend ka pa ng conference, di ba? Training po sa Malaysia. So, ano po, Universal Design Training para sa mga PWD sa ASEAN. So, ito po ay 2 weeks na training tungkol po sa accessibility. So, ayun po, nakarating na po sa Malaysia. Ito po yung isang Mhm. bagay na hindi ko akalain na mangyayari kasi akala ko po dahil naka-wheelchair na ako, wala lang akong mararating. Pero nung naka-wheelchair pala ako, doon pala ako mas maraming mararating. Parang mas marami pong opportunity na nagbukas na hindi ko magagawa kung ako ay able-bodied. Amen. At salamat sa iyong testimony. Salamat sa oras mo, Miss Loida. Alam ko ikaw ay busy-busy lalo na ngayong Kapaskuhan. Pero what a challenge yung binigay mo sa amin. What an inspiration na masasabi nating ang Diyos lamang talaga ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. At sa bawat mga pagsubok, merong resurrection. And I praise the Lord for your life at isa kang inspirasyon sa nakararaming mga Pilipino. Merry Christmas! Merry Christmas rin po. Yan. At mga kaagapay, dito na po nagtatapos ang ating programang Ehemplo. Sana po ay napagpala po kayo. Meron ka bang kakilala na isang ehemplo? Sana po ay bahagi niyo rin po sa amin. Mag-email kayo sa djsinfo@febc.ph. Nagpapasalamat po ako sa ating production team, lalo na sa ating audio production team at sa programming team. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagpapaalalang saan man, kailanman at kahit sa maliit na paraan maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Maraming salamat po.